ang pagdakip kay Jesus. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siyang kasama ang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis, Cedron, at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya at sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus taga Nazaret," ang tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. "Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito," ang wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita, "Walang napahamak kahit na isa sa mga ibinigay mo sa aking Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanyang kanang tainga. Tinigpas ng alipin yon ng pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." O yun. Ito hong dinakip na ang ating Panginoong Jesus noong mga panahong yun. At ipinagkanulo siya ng isa niyang kasamahan. Kuya Joe, ano masasabi niyo? Mga kapatnubay, ang pagdakip kay Jesus, dahilan po sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, namatay sa krus ang Panginoong Jesus. Ayon po sa ating Panginoon, dapat siyang magbata ng paghihirap ng ibinigay na ng Ama sa Kanya upang matubos ang sanlibutan sa kasalanan bago pa siya naparito at nangaral. Sa talata 1:15-22 ang sabi, "Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sana'y wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang may dadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking Ama." Kaya po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, panibagong kasaysayan, may pananagutan na po tayo sa Diyos sa mga ginagawa nating kasalanan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, iipunin at susunugin ang hindi nakakabit sa Kanya o sa Ama. Ayun. Mabigat pala yun. Masusunog pala yung ikaw ay hindi naka-attach sa Panginoon. Binibiro mo yan, Kuya Dio. Nakita mo yan na pinakailangan tayo bilang mananampalataya at naka-attach tayo talaga sa Panginoon. Yan ang importante. Nakikipag-isa tayo sa Panginoon. Yun ang talagang aral. Ngayon dito, sabi na sa kuna ito hindi pa rin naipagalis na marami sa mga kapanalig ng ating Panginoon noon ang talagang ipinagtatanggol. Binibiro ninyo itong nakipas ang kanang tainga ng aliping yaon ng pangalay si Malco. Sa galit siguro, bakit ninyo gagalituhin ng aking maestro? Ang tinuturo nito para sa kabutihan natin ng tao. Bakit nyo gagalituhin ito? Hindi nakapagpigil masama pala yung pagkakatagpas na yun. Yung binibiro mo, sinabi sa kanya, kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Yung pala'y kapag kakagustuhan ng Ama, dapat mo palang huwag mong ipagbabaliwala. Kinakailangan iyong gawin kung iyan ang itinakda ng Ama. Kuya Ben, ano masasabi niyo? Sa mga sandali pong iyon, marahil kung ating pong nanamnamin at pagninilayan, ito na yung mga sandali na
nakaantig sa kalooban ng iyong mga kasama. Maging kaibigan mo lamang marahil na makita mo, nahuhulihin na walang kasalanan, ipagtatanggol mo. Marahil kung makikita mo na mahal mo sa buhay ay mayroong mangyayari sa kanya, gagawin mo ang lahat upang wag siyang mapahamak. Marahil lalo na kung isang ama, sapagkat yung ama, sabi nga po natin, gagawin ng amam ang araw at ang gabi, maging araw, upang buhayin lamang ang kanyang mga anak. Pero sa mga sandaling ito, iyon, nakatunghay ang amang Diyos na nasa langit. Nakatingin lamang siya kay Jesus. Inihanda niya ang kanyang sarili na tanggapin ang magaganap sa kanyang anak. Sa inyo pong mga kalooban, mga minamahal kong mga tagapakinig, nagawa niyo na ba't na ipadama ang ganitong uri ng pagmamahal na maisakripisyo niyo ang sarili niyong anak alang-alang sa iba? Nagawa niyo na ba ang mga bagay-bagay na maibigay niyo? Ang karapatan dapat sa iyong anak ay mapunta pa sa iba. Dito makikita po natin ang isang pagpapatunay ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad, na tinupad niya ang kanyang pangako. Pag binasa po natin ang bahaging ito, sabi niya, walang mapahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Kaya po sa dako nang dumating ang mga huhuli sa ating Panginoon, pinagtanggol niya ito. Kagyat na ayaw niya man lamang may masaktan sa kanyang mga alagad. At ito'y hanggang sa ngayon, kung ikaw ay may pagmamahal at kung ikaw ay may pagtugon sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Yesus, sa tuwing na ipagtatanggol ka niya, hindi ka maghihirap, hindi ka niya pababayaan sa lahat ng sandali ng pagkukulang, bagkos gagawin niyang lahat upang ikaw ay punuan. Mga minamahal kong mga kapatid, nang dahil din sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, hinubad ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kung titingnan po natin, gaano kalaki ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, sapagkat nang sambitin lamang niya Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Gaano pa kung gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ang mga taong ito ay mawala sa kanyang harapan, ang mga taong huhuling ito. Subalit, dahilan sa pagpanggap ng buong puso sa pagsunod sa atas ng Ama, iniwanan niya ang kanyang kapangyarihan. Hinubad niya ito at handa niyang tanggapin at magkaroon ng kaganapan ng kanyang pagliligtas. Tanatanong po natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga sarili sa mga sandaling ito, na ating pagnilayan at ating pong damhin, kailan natin maaaring gawin sa ating kapwang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoon, na may pagtanggol niya ang kanyang mga minamahal at magampanan niya ang tungkulin sa kanyang mga iniibig at sa kanyang ginagawang pagliligtas. Hari nawa, mga kapatid, kung nariyan po kayo, habang may panahon pa, habang may ilaw pa ang buhay mo, katulad ng isang kandila na tagitab na nagliliwanag, habang hindi pa nauubos ang kandila ng buhay mo, gawin mo na ngayon ang magikang liwanag, gawin mo na ngayon ang magagawa mo upang makamit din ng iyong kapwa ang tunay na kahulugan ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Yan o, napakinggan ninyo ang paliwanag ko ni Kuya Ben. At ngayon ho'y nakita natin dito, Kuya Berte, dito'y yung palang itinakda ng Diyos Ama.
kinakailangan itanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban eh. Kung ano man yung mga binibigay ng mga pagsubok sa atin, kinakailangan matanggap natin ng kalooban sapagkat ito ang kagustuhan niya.